Kasi sa simula, parang hiniheli ka lang. Pero pag nasa itaas ka na, parang itinatapon ka na. Ah, talaga? Oo. Ay, kaya natin yun, girl. O tara na, dali. Bumili na tayo ng ticket para makasakay na tayo. Sa paglipas ng mga taon, lalong dumarami ang mga kabataang tila baga ibig kumawala sa kanilang mga magulang. Sabik na maranasan ng iba't ibang bagay. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Trixie sa ating tulang sa kanyang panahon. Oh, narito na pala tayo sa tapat ng bahay niyo, Trixie. Ay! Oo nga, no, Jessie. Di ko na malayan. Kasi nga, kwentuhan tayo ng kwentuhan eh. O ano, sasama ka ba sa Friday? Oh, syempre naman. Gusto ko yatang makarating ng gumaka. Ayos! Kumpleto na naman ng tropa. Tsak, magiging masayang-masaya tayo kay na Donna. Kaya lang, paano ka, Alice? Huh? Piniyagan ka ba ni na Aling Loleng at Mang Tibor? O, ikaw ba? Pinihaga ni Ma'am Merto? Of course! Yes naman! Kasi, sabi ko sa kanya, activity natin yun sa university. O, Pwede, diba? yun na rin yung sasabihin ko sa kinananay at tatay. Eh, paano? Kung di ka pa rin payagan. Ako nang bahala doon. Para namang hindi mo ako kabisado. Sigurado ka, baka pagalitan ka nila. Bahala na si Batman. Basta importante, makasama ako sa inyo. Oo, Tibor. Pinayagan ko nga si Jessico. Dahil para daw yung sa gagawin nilang... ano bang tawag doon? Sulatin daw sa isa nilang subject. Gagawa raw sila ng artikulo. Salamat, Merto. Hmm. Gusto lang namin makatiyak ni Loling na para talaga sa eskwelahan ang pag-alis ng mga bata. Oh. Kaya tinanong kita. Ay, naiintindihan ko naman. Tama lang yun. Mahirap na nga eh. 2 araw din silang mawawala. At malaki ang gasto sa pag-alis nila. Oo. Bakit naman kasi kailangan pa ng ganong aktibidad sa kanilang eskwelahan? Hay nako, Nay, Tay, naloko na naman kayo ni Trixie. Ha? Ang babae yun talaga, hindi na nagbago. Handang magsinungaling para lang sa lakwatsa. Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan, Rodel? Hindi po totoo na para sa eskulang pinuntahan nila. Lakad lang po yun ng mga barkada niya. Ano? Ha? Pero yun din ang paalam ni Jessie kay Merto, anak. Paano mo nalaman niya, Rodel? Nakausap ko yung isang classmate nila na pinsan ng kaibigan ko. Siya ang nagsabi na wala pong ganong activity sa school nila. Oh. Ang batang yun talaga, oo. Makikita niya sa akin. Tatawagan ko siya. Wag. At bakit wag? Tibor, lagi na lamang tayo pinagsisinungalingan ng batang yan. Dahil kung tatawagan mo siya at pagagalitan, baka makaisip pa yun na hindi umuwi. Mapapahamak lang siya. Tama po si Itay, Nay. Dito nyo na lang siya pagsabihan pagdating niya. Nakita mo na ang binungan ng ginawa mo? Dumating kang may sakit, matapos ka maglamyerda. Sorry na po, Inay. Sorry. Tay. Sorry ka dyan. Hindi ka naman nagbabago. Hindi na namin mabilang ang mga sinabi mo sorry. Kasi, hindi niyo ako papayagan eh. Kaya napilitan ako magsinungaling. Para din sa kabutihan mo yung ginagawa namin, anak. Iniingatan ka namin. Lalo na't babae ka. O, tingnan mo nga doon sa lakad nyo. Ang daming lalaki, pero 3 lamang kayong babae. Kaya ko naman pong
Alagaan sa sarili ko eh. Laki na ako. Ay, kung totoo yan, bakit may sakit ka ngayon? Ha? O ano? Hindi ka makasagot? Pag inulit mo pa ang panloloko sa amin, patitigilin ka na namin ng pag-aaral. Wala kang respeto sa amin eh. Walang pagpapahalaga sa mga pagsisikap namin para sa iyo. Ay naman. Narinig mo na ang sinabi ko. At tutuparin namin yon. Salamat. Lumipas din ang galit ng parents natin, Jessie, no? Free na naman tayo. Buti ka nga, di ka nasaktan ni na Aling Loling at Mang Merto eh. Samantalang ako, yun, saktan ako ni Itay. Eh kasi may sakit ako noon. Kaya swerte rin yung pagkakasakit ko. Nakaiwas ako sa palo. May perya sa kabilang barangay. Parang ang sarap sumakay sa rides. Ah, alam ko na. Yayayain ko magpunta doon si Jessie. Tama. At para makapunta ako noon, sa bintana ako dadaan. Hoy! Hoy! Ay, naku. Oh, Ikaw naman, Kuya Rodin, ang gugulat ka hindi eh. kita ginulat. Napansin ko lang, panay ang ngiti mo. Huh? Kaya nilapitan kita at tinanong kita. Bakit ba? Ha? Ha? Wala. Nung wala. Naalala ko lang yung napanood kong movie. Eh kasi nakakatawa, sobra. Mhm. Sana nga totoo yan, ha? Oo. Naiisip ko, baka may pinaplano ka na namang kalokohan. Oo, yun naman. Ha? Oh. Wala kang tiwala sa akin. Ipakita mo na dapat kang pagkatiwalaan O bakit? at huwag mong konsumihin ang mga magulang natin. Oh, Jessie, nakita mo? Parang ang sarap sumakay sa rides na yun, oh. Ayun, doon ko gusto. Eh, parang ayoko doon, girl. Bakit? Kakatakot eh. Oh, Kasi sa simula, parang hinihili ka lang. Oh. Pero pag nasa itaas ka na, parang itinatapon ka na. kaya natin yun, girl. Eh. Tara na, bumili na tayo ng ticket para makasakay na tayo. Ano na kaya nangyari? Nakita kaya ng panganay natin si Trixie? Pumanatag ka, Loleng. Hindi titigil si Roden hanggat hindi natatagpuan at naiuuwi rito ang ating bunso. Nay! Tay! Rodan! Narito kami sa silid, anak! Nay! Tay! O bakit parang natataranta ka, anak? Ano nangyari sa paghahanap mo sa kapatid Si mo? Trixie! Bakit? Ano nangyari sa kapatid mo? Inimatay siya habang nakasakay sa isang ride sa perya Oh. sa kabilang barangay. Ako, Diyos ko! Ang anak ko! Ano ba nangyari? Bakit nagpunta kayo sa kabilang barangay? Eh, sorry po, Aling Loleng. Niyaya po ako ni Trixie na magpunta sa perya doon sa kabilang barangay eh. At sumakay dun sa pinakamataas na rides. Eh, ayoko naman ho talaga sana dahil kinakabahan ako. O bakit tumuloy pa rin kayo? Eh, siya po yung may gusto mang tibor. Maniwala po kayo. Kaso nung nasa pinakataas na po kami, Oh, parang inihahagis na. Bigla na lang ho siyang hinimatay at nanigas. bata pa lang ang aming anak. May ganun sakit na siya. Totoo yun. Kaya nga, labis ang pag-iingat namin sa kanya. Pero ayaw naman niya makinig. Aling Loleng, magkakamali pa naman po ang kaibigan ko po, di ba? Magigising pa po siya.
Anak, narito na tayo sa bahay. Ayos lang ba pakiramdam mo, anak? Pa, Opo, inay. Bakit umiiyak ka? Dahil po sa katigasan ng ulo ko, bumalik yung sakit ko ng araw. Muntik na po ako mamatay. kaya nga eh. Abot ang pag-iingat namin sa'yo, anak. Sorry po. Nay, itay. Itong anak mong to. Promise, hindi na mauulit lahat ng mga maling ginawa ko. Pahalagahan ko na po yung mga inasabi niyo sa akin. At saka, mag-iingat na rin po ako para di ako mapahamak.